Well, mga ka-homies! As you could see, nandito ako sa magandang place ng Ardan Hardin sa Mendez. Kung saan, syempre, alamin natin, ano ba meron dito sa Hardin sa Mendez? Syempre, na dapat nating puntahan. Kaya naman, I'm inviting you, samahan niyo ako dito sa loob. So, let's go! Yan, mga ka-homies. Did you know na hindi naman ako nag-iisa dito? I have my friend here! Mga ka-homies ko. Yan, Tony Tontongan. Hello there! Hello po! Ano si Cynthia Garcia? Hi! Sir Gil Granades. Hello po! Welcome! Efren Montes. Hello Excuse po. me, and our chef, Mads. Melandres. Andito tayo sa Hardin sa Mendez! So, how's the place? How's the ambience? Very peaceful. Very relaxing. Yan. Actually, marami kang magagawang activities dito. Sobra. Pagkain, Mag-e-enjoy very kayo. healthy. Absolutely fantastic. Yan. So, guys, yan, gusto nyo maging mga retreat or something na gusto nyo Ma-refresh. Team building. This is the place. Katulad sa amin, yan, at the moment. Yan. Nagkakaroon kami ng strategic planning na ito ang tahanan. Yes, yes. Dito. Okay, nandito tayo ngayon sa Blue House. Siyempre, si Blue. So, isa sa mga, ano to, bali, open to sa tatlo, lahat, di ba? Mga ilang bedrooms pa to? Mga 1, 3, 4, 5 bedrooms. 10 bedrooms sa loob. Ayan. Di ba? Ganda. And then, of course, doon ako naka-check-in sa tree house. Ayan. So, ang ganda rin doon sa mga lovebirds dyan. Kaso ako, syempre, ibang mga kasama ko dyan. Ang ganda, oh. Fully aircon, may TV, at syempre may Alexa, na pwede ka mag-command. Oo. And then, eto. Meron silang fountain of youth. Hindi, joke na. Fountain. Ayan, nakaka-refreshing. Pwede kayo mag-meeting. Ayan. Ang ganda, oh. Diba? Ang ganda lang siya. Nakaka-refresh lang. Yung tunog ng tubig. Ayan. And of course, syempre, ito na nga yung place. Kung gusto nyo naman, syempre, maglaro, mag-sing-along. Ayan, meron din sila dito. Meron silang billiard. Pwede mag-billiard. Ayan. Say hello to my vlog. Ayan. Well. Ayan. So, ito pwede ka maglaro and pwede kayong mag-video over there. Ayan. Kung meron kayong event, malakitong kanilang lugar for event, birthdays, anniversary. Ayan. Siyempre, one of my favorite din. Kasi ang ganda din ito. Dahil nga sobrang refreshing. So, it's not alidan. Simple. Ayan. Fresh. Ayan. Pwede kayong maglap. Actually, mga 6 feet ito eh. Yung tubig nila, coming from the rain. Kaya natural yung tubig. Diba? Oh, diba dalawa siya? Yung isa pwedeng pambata. Ayan, yung pambata. And alam nyo ba guys, ang ganda ng kanilang mga restroom. Ayan. Fully fully may bidet. Tapos, kompleto. O may shower, tapos bidet, and of course, yan, lahat. Pwede lahat yan gawin. Yan, pag galing kayo dito sa sa pag-swimming nyo, yan. Magdala na kayo ng swimsuit. And of course, yan. Ito na nga, yung kanilang, of course, marami sila dito tanim. Ayan, farm. Yan. Kaya ako dito kasi init. Ayan. Basta yung mga tanim nila, lumalaki pa yung mga gulay. Yung mga tanim nila. Ooh. So, ayan, kung gusto nyo makapasya dito sa para kakaiba naman. Nakaka-relax, sobrang mahangin, tapos complete amenities pa. Yan, masarap pa yung pagkain. Dito na kayo sa Hardin sa Mendez. Ang ganda. And well, kung gusto naman mag-relax, di ba, parang dinuduyan ka. Ayan, ito, may mga duyan dito na iba't iba. Ayan, di ba? Sigurado makakatulog ka. Ito sa ilalim ng aking, syempre, ng room na nasa baba. Ayan. Sa tree house namin, upstairs, pababa. Iba't iba yung mga duyan yan, tatlo. Para makapag-relax. O, diba? Nakakaantok lang.
Perfect. At syempre, kung gusto mo magmuni-muni, mag-meditate dahil alone ka, yan, pwede ka mag-swing-swing. Yan. Mag-focus ka, yan. And syempre, tingnan mo yung magandang oval nila. Football field. Yan. Ganda. Yan. Diba? Kaka-relax. Ano ka na pa yun? Nakalimutan ko na. Diba? O, diba nawala na ako sa sarili ko? Kasi maganda lang mag-swim. At syempre naman, ito na nga favorite part ko. Punta na tayo sa kanilang dining area na I've heard masarap magluto ang kanilang Mother Earth dito. Ayan, di ba? Ito yung kanilang dining. Ito, bagong kain na nga si Madam. Dito na rin si Madam. Kain daw. Ayan. So Madam, ayan. Ano bang ino-offer niyo dito sa Hardin sa Mendez? About food naman tayo. Bagong kain si Madam. Bagong kain, ano? So, ito na lang yung natira. So, this is our famous farm salad. Ayan. So, kami yung gumagawa ng dressing yan. Yummy, yummy. Ano special sa dressing? It's the honey. Wow, kaya pala. Matamis-tamis. Ito din, ang aming famous binakol. So, ang sabaw niyan ay galing talaga sa buko. So, freshly picked sa buko, tapos yan. O, kaso wala na halos naman. And then, nagising-gising. Yeah, So, the food that we offer here is not the typical food that you can see in regular restaurants along the area of Tagaytay. Kasi, kadalasan sa mga food namin dito, yung lutong bahay. parang, So, doon mo marirealize na biglang mamimiss yung si nanay o si lola. Kasi naalala mo nung bata ako, lola ko mahilig magluto ng gising-gising. So, yan. Even the binakol. Ito yung sabi nila, doon mo marirealize na pwede pala na maluto siya in a different recipe. Na hindi lang yung typical na nakikita natin. Tinola, ganyan. Tinola, yes. Anyway, Madam, pagka ba yung mga interesado na pumunta dito para mag-accommodate, kumusta naman po? Mga magkano naman or ilang packs ang pwedeng pumunta dito for team building or any occasion? For day tour, Yeah, day tour. we can accommodate as many as 300 kasi the whole area is 1.2 hectare. Yes. So the parking lot is not a problem. And then for overnight naman, meron kami dito. For the accommodation, we can accommodate until 25 packs. Pero pag mas adventurous yung mga guests namin, if they want to build a tent sa soccer field or do car camping, pwede naman nilang gawin yun dito kasi the whole place naman is secured. Yes. So pagka naman, mga magkano po ang per head? Per head, no, normally ang charge namin per head for day tour is 1,000. So that include lunch and afternoon snacks. And then for overnight naman, normally it starts at 4,500 with meals na yun. Wow. Ayan. So it's a reasonable price din naman. Yeah, thank you, Madam, for Thank you. Yes, anyway, mga co-mates, nakalimutan ko palang pakilala sa inyo. Ang owner and the beautiful Ma'am Joy. Yan. For this beautiful, napakalaki, napakalawak na lugar na dito sa Hardin sa Mendez. Thank You. Anyway, tara mga co-mates, balik naman tayo sa ating mga dito, ating mga friendship, aking family. Yan. Siyempre. Chikahan na naman natin kung anong kailang kaluobin about this beautiful place. And, of course, hindi na natin makilala siya. Kasi umiikot-ikot si Sir. Yeah, the owner, of course, Sir Marco. Yeah, and the business, of course, Ma'am Joy. So, Sir Marco, can you tell us about his farm? Yan. Ano siya? Well, as you see, it's raw. It's a farm and we just happen to set up social facilities here. So, nagkaroon ng main hall, yung mga accommodations, naturally. Tsaka marami na vibes. Tingnan niyo po yung mga kulay nila. Yan pala yung mga bees. Ito pong lugar na ito. Dapat ako sa bees. Tawag po namin dito Bonsai Square. Ito po ang Bonsai Square natin. So, medyo hindi natin naaalagaan pero hopefully
in the next few weeks, sana magka-time tayo para ma-trim yan. Yes, well, Sir Marco, so pagka ba pumunta yung mga guests natin dito, what would be the expectation from this place na wala sa iba? Siguro magandang sabihin ano ba ang mga pambenta dito. I'll sum it as simply as we promote the art of doing nothing. Sa art of doing nothing, we just want you to reset, relax, refresh. And when I say doing nothing, hindi naman technically nothing. No? Basta mag-relax ka lang. Mupo ka lang sa isang tabi, magmuni-muni, magpamasahe. Meron tayong mga ganyan. Tapos, of course, syempre, mga pagkain na mga sinaserve natin dito are farm-to-table food na traditionally cooked Filipino food, no? So, ang specialty natin is binakol. Ayan, no? So, ito yung parang, sinasabi lang, parang tinola, pero walang sayote, walang papaya, pero tubig ng buko. Wow. Tsaka yung mga laman ng buko. Yan. Of course, the traditional, may kare-kare tayo, may bulalo, meron tayong mga sinigang, lahat yan common. Pero ano ba specialty namin? It's binakol. And of course, dahil ito farm, marami dito mga fresh vegetables. Yung salad natin are all amazing. So, yan yung mga pinopromote natin sa ngayon. Yes. Sir, so Sir Marco, this Jardin sa Mendez, saan po ito matatagpuan? Ano po ito? We are 10 minutes away from Tagaytay Ridge. So from Manila, we're an hour and a half away. So 70 kilometers lang. So ito po matatagpuan po sa munisipyo ng Mendez in Tagaytay area. So makikita po kami sa Waze at saka sa Google Maps. Madaling-madali pong mapuntahan. At tungkol po sa kalye, wag po kayong mag-alala. Kasi kahit farm po ito, hanggang sa gate po ng farm, 2-lane cemented road po tayo. Yan. So last Sir Marco, bakit ba tinawag na Jardin sa Mendez itong lugar nyo? Pwede namang sa pangalan nyo, ni Marco Enjoy or sa mga anak nyo po. Bakit Jardin sa Mendez ang napili ko? Una sa lahat, medyo OA kung sa pangalan namin. Nothing wrong with that, but it's not our cup of tea. So we tried to look for a name that we would like, but we would also want community ownership. So naisip namin, maybe naming it after the municipality would bring a sense of ownership. You can call it a sense of nationalism, pero munisipyo lang po. So ang idea din po kasi, Mendez is it's the smallest town in Cavite. And it's also the closest municipality in Tagaytay City. But it is the least known. No? So by putting ownership to it ng municipality, the name of it, will somehow give a sense of pride. Kasi ang gusto natin gawin dito, ilagay po ang munisipyo ng Mendez sa mapa ng turismo. Yes. Na ma-enjoy po ito ng mga tao pagka nakita na, uy, ang saya dyan. Uy, bakit ang aliwalas? Ang saya. Okay, thank you so much, Sir Marco. Yeah, and to see you again soon. Thank you. Thank you. Hello. Bye-bye. Yan, so mga ka-homies, yan, mga kapatid, kapamilya, kapuso. Yan, ano ba bang hinihintay nyo? Kung gusto nyo naman maiba kayo, para naman, syempre sa pollution sa Manila, maiba naman kayo, yung surroundings nyo, ma-unwind kayo, ma-refresh kayo. Yan, subukan nyo naman pumunta dito sa Jardin sa Mendez. Yan. Kasigurado ko na mag-enjoy kayo. Bye!